Magandang araw po sa inyong lahat. Bali ngayon po, tulungan ko po kayo makapag-alok o makapag-offer sa English. Okay, gagawa po tayo ng English sentence na kung saan ay tayo ay nag-aalok. Okay? Ngayon, sa pag-aalok po, maaari po tayo gumamit ng would you like para makapag-alok po tayo. Kaya, ginamit ko po itong would you like. Okay? Na itong would, sa Tagalog ay maaaring gusto o nais. Okay? Pero sa totoo lang po, pag itong gusto o nais ay tinranslate nyo bilang would, nakakapagbigay po tayo ng galang. Kaya itong gusto o nais ay tinranslate ko bilang would. Okay? Hindi po ng ibang salita. Kasi pwede pa po natin i-translate itong gusto o nais ng ibang salita. Katulad po ng want. Yung W-A-N-T. Pero kung mapapansin nyo, dito sa ating aralin, ang ginamit ko po ay would, hindi po want. Kasi gusto kong magalang ang pag-aalok natin. Okay po? Ngayon, kung mapapansin nyo, gumamit ako ng salitang some. Kaya po gumamit ng salitang some, ay maaari po ito ipantukoy sa mga tinatawag na uncountable nouns. Pag sinabi pong uncountable nouns, yun po yung mga bagay na hindi po kayang bilangin, na maaari lang mabilang kung gagamit ka ng iba pang bagay na doon mo ilalagay yung bagay na iyon na hindi kayang bilangin. Katulad po nitong kape. Kung ito pong kape ay liquid na, hindi po natin yan kayang bilangin. Para mabilang po natin yung kape na liquid na, kailangan ilagay po natin yun sa cup. At yung cup po, yun po yung bibilangin natin para mabilang yung kape. Di ba po ba? So, yun po ang ibig ko sabihin sa uncountable noun. Ito po yung mga bagay na tinuturing na hindi kayang bilangin dahil sa sobrang dami. Okay? O kaya dahil sa tubig ito. Di ba? Itong coffee. Di ba? Pag nilagay mo yan sa tubig, hindi mo siya kayang bilangin. At saka ito pong mga salitang ice, jam, coffee, sugar, rice, ice cream, gravy, o kaya sauce. Yan po ay tinuturing na uncountable nouns sa English. Tinuturing po nilang hindi kayang bilangin. Okay? So, pag gumamit po tayo ng uncountable noun, maaari po natin yan gamitan ng some, natutukoy sa kanila. Na ang ibinibigay po ng some na ideya para sa kanila ay itong bagay na ito ay hindi ko sinasabi ang eksaktong dami. Kung gaano kadami. Okay? So, ang ibig ko lang sabihin, pag nag-alok po tayo, katulad nito, would you like some ice? Okay? Pag sinabi ko, nais mo ba ng yelo? So, pag in-English natin yan ng would you like some ice, naglagay ako ng some, hindi po natin sinasabi yung eksaktong dami na ibibigay natin doon sa taong inaalokan natin. Hindi natin sinasabi yung eksaktong dami ng yelo na ibibigay natin. So, yun po yung naitutulong ng some. So, pag nag-alok ako ng would you like some coffee, nais mo ba ng kape, hindi ko sinasabi yung eksaktong dami ng kape na ibibigay ko o iniaalok ko sa'yo. Ha? Yan ang naibibigay na idea ng some. Okay? So, tatandaan nyo, ang some po ay maaari natin ipantukoy sa mga uncountable nouns na kasasabi ko lang. Okay po? So, magbigay na po ako ng halimbawa. Gusto mo ba o nais mo ba ng jam sa iyong tinapay? Pag in-English po natin yan, would you like some jam with your bread? Okay? Sumunod. Gusto mo ba ng kanin? Would you like some rice? O kaya itong with that na sa Tagalog ay kasama niyan. Pwede natin isama dito sa kanin. Tingnan nyo. Gusto mo ba ng kanin kasama niyan? Kunyari, isasama nyo po dun sa tinuturo nyong ulam. Kasama niyan. Pag in English nyo, would you like some rice with that? Pwede rin po yon. So, kayo na lang pong bahala kung gagamitin nyo itong with that sa ibang nakalista po dito sa
ating listahan. Okay? So, isa pa. Halimbawa, itong paggamit po ng more. Ito pong more, pag tinagalog po natin, ay pa. Ito, pa. Na inilalagay po natin sa dulo ng ating Tagalog. Okay? Pero, pag yan ay in English nyo, dapat kahilera po siya o kasama niya po yung some. Kadikit niya. Di ba? Tingnan nyo, some, more. Dapat magkadikit sila. Okay? Ito po yung ating halimbawa. Gusto mo ba ng kape pa? So, ibig sabihin, nakapagkape ka pa, nakapagkape na yung inyong kausap, tapos inaalok mo kung gusto pa. So, para ma-English natin yan, would you like some more coffee? Ganun naman po. Pag gusto mo ba ng kape pa? Okay? At saka tatandaan nyo nga pala po ha, ang mga duluhan po nito ay meron pong question mark. Kasi pag gumamit po tayo ng would you like, tayo po ay nagtatanong. Okay? Sa pagtatanong natin, nakakabuo po tayo ng pag-aalok. Okay po? So, tatandaan nyo yan. So, ito pong coffee, kape, pwedeng palitan nyo ng tea bilang tsaa sa Tagalog o kaya juice o milk. Na ito pong tsaa, juice, milk, puro uncountable nouns po yan. Hindi po kayang bilangin. Okay? So, ang gusto kong matutunan nyo po dito ay ang paggamit ng some na maaari po natin ipang tukoy sa uncountable nouns at yung ideya po ng some kung ano bang ibinibigay niya. At yung po ay hindi po tayo nagbibigay ng eksaktong dami ng uncountable nouns na tinutukoy po nitong some. At saka yung would you like naman ay ginagamit po para makapag-alok. Okay? At dagdag kaalaman, ito pong more ay pwedeng itagalog bilang pa. Tapos, yung some ay maaari pong gamitin pag tayo ay nag-aalok. Kaya kung mapapansin nyo, merong some dito. Okay po? So, sana makikipractice po ng maigi itong ating aralin kasi alam nyo naman po, magagamit nyo rin po agad ito. Maski mamaya, pag kayo po ay break time na at gusto nyo magkape at gusto nyo alokin yung inyong kausap. Di ba po ba? Maraming salamat po.